Ang lalim ng tubig. Dito tayo sa likod ng Hilux para yung wave. Hello. Yan ang maganda sa big bike no. Malayo to sa Pampanga. Tapos sila galing Manila and Pangasinan. Kunin ko pala to. So iba yung gagamit ng bike ko Gusto ko kasing matry yung ibang bikes na. Preheat ko na. Ito yung akin. Ano yung gagamitin ko? Sino gagamit nun? Siya? O, tracer yung gagamitin ko sa wakas. Nakuha ko yung pangarap ko. Pinaliit lang pero pareho lang sila ng gauge Dito para sa ibang details, editable din. Pareho lang diba? Ingay nga nung sa akin. Natabunan lahat ng tunog Alam ko pwedeng ibaba ito. Yan. So ito na yung pinakababa niya. Mababa lang talaga siya Ayun Ingat. Yun yung motor ko. Ingay. Nice. Si Press. Wala, nag-moist yung lens ko dahil sa lamig nung kasa kanina. Walang hangin grabe. Ganda pala ng tracer yung suspension niya. Torque din diba? Ganda. Pero pang road lang talaga siya. Hindi tulad nung nagamit ko na iba yung setup, pwede sa off-roading dahil yung gulong niya pero dito sabagay tiga Luzon naman ako at palagi expressway goods na goods. Suspension is good. Power okay na okay. Mataas yung manibela, komportable. Yung tunog ng motor ko ang naririnig ko Ay ganun pala yung itsura ng taillight ko pagka naka-brake. Ang ganda pala tignan yun grabe, ang komportable niya. Ang sarap sa puwit ng upuan. Flat talagang ganun Ay bahado na. Ako, mababasa na yung medyas namin ito. Eto na. Dapat wag ihinto pala. Ang lalim Okay lang yan. Pare-pareho lang tayo ng makina Ang lalim. Naku, hindi kaya kami malagay sa kanal. Ang lalim ng tubig. Dito tayo sa likod ng Hilux para yung wave. Mahirap pumunta sa gilid kasi baka makakanal ako. Dito lang naman kasi ginagawa yung kalsada. Diba? Wala na. Pero kinabahan ako dun Ayun lang, tumihirik si sir. Mukhang pinasukan yung kanyang intake. Pino ng andar nito. Woohoo! Ito na pala yung kakainan namin, Spice International. Ito na pala yun. Grabe, ang ingay. Pero ang angas ng tunog. Di man lang pala kami. Yung isa lumagpas. Nay! Ito yung bahay namin. Pasok kayo. Ay, hello po. Yun ayos dito Ganda ng view pwede pala dito sa labas. Ganda pwede rin. Wow, ayos dito Parang bahay, nagulat ako. May mayordoma. Hello po. Ayan, ito maganda. Sa yung bike ko, ayan. Tracer. Nakaka-enjoy naman. Ito parang imagine mo yung Squidward yung itsura niya, di ba? Yung kaibigan ni... Squidward ba yun? Si Patrick. Tama, Squidward nga pala. Si Patrick is yung starfish, di ba? So ito yung ilong niya, dalawang mata. Ito yung kilay How to unsee tuloy, di ba? Hindi na namin marinig yung tunog ng motor tuloy. Hazard muna ako. Sa parking kami. So next destination namin is Kwentong Dagat. Doon kami mag-stay. Ang sarap pagka medyo mabilis tong motor. Tindi hanggang dito dinig ko yung motor Ang maganda pa sa bike na to, full pack ng safety feature. Kaya kahit maulan, normal riding lang. Huwag lang sobrang bilis. Tuyo pa rin ako, lalo na yung upper body. Sa lower part ng katawan ko, damo ko yung lamig
Pero hindi naman basa. Yung sapatos ko medyo napasukan na ng tubig kasi nawiwisikan eh. Pero pag hindi nawiwisikan, tuyo naman. Dito sa Tracer, yung upuan niya may pagkapaganyan siya. Parang nasusubsob yung puwet ko napupunta sa tangke. Kaiba lang sa mabigat at magaan na adventure bike. Pag mabigat, maganda yung talbog niya sa kalsada, no? Hindi mabilis yung rebound. Pero sa bagay, depende rin sa suspension yan eh. Kahit na magaan yung bike, kung maganda naman yung suspension, parang pareho lang, ano? Dito sa Tracer, wala ka nang babaguhin sa suspension. Ang ganda eh. Tsaka electronic pa yung suspension nyo. May wire ako nakikita dito. Okay, nandito na kami sa Castillejos. Nagmumoist yung lens ko, grabe. Hindi kasi nahanginan dito. Pag kasi hindi nagpantay yung temperatura ng loob ng helmet sa labas, doon siya magsisimulang mag-moist either sa loob or sa labas. Dahil hindi nahanginan yung helmet ko, parang umiinit yung loob ng helmet, tas malamig sa labas, pagpapawisan yung loob ng helmet ko. Kaya binubuksan ko ng bahagyang ganyan, no? Mukhang dito sila magpapagas. Pagas na rin tayo. Sagot nga pala ng Yamaha lahat, ha? Gasolina, tollgate, hotel, pagkain. Wala ka talagang ilalabas na pera dito. Pero ito, papagas pa ba to? 3 bar pa? Ipapagas ko rin ba to? 3 bar pa? Ipagasan niya? O, pagasan. Okay. Ay, isang resibo na lang. Okay. Ngayon naman, nagpalit sila nung kaninang nagdadrive nito. Siya naman sa Tenere 1200. Siya yung naka-Tenere kanina. Sila kasi gusto magpapalit ng VMAX na tambucho. Kaya gusto lang nilang tontuwa siya, oh. Pag shoots nito, hindi mo maririnig under siya. Oh, wala man. At least natutuwa ako na natutuwa din sila sa motor. Yung gusto ko yung expression ng iba. Nakikita mo. Cute pala ng likod ng XSR, no? Dito kami bumibili ng yelo nun eh. May 7-Eleven dito. Kasi yung diskarte, bago pumunta ng Mapanuepe, hanggat maaari makabili ka agad ng yelo kasi yun ang importante dahil meron kaming meat products. Tsaka yung mga drinks kailangan malamig pag nandun kayo kasi mainit eh. Alam mo naman pagka summer yun ang panahon ng pagka-camping eh, kaso tulad ngayon umuulan, medyo bawas yung mga nagka-camp kasi bad trip pag magtatayo ka ng tent tapos basa basa yung sahig, tapos pag ililigpit mo basa din. Pag uwi mo sa bahay kailangan patuyuin, kung hindi magkakaroon siya ng molds. Pagkatapos, dito kami mamamalengke sa Castillejos Public Market. May nabibilan din ng yelo dun sa tindahan na yun sa right stop. Parang 7-Eleven din. Pero sobrang daming mabibili dun. Like mga alak. Kasi alam mo naman, pag camping, pagdating ng gabi, alak. Ito yung palengke nila. Oh. Diyan kompleto. Oh. Yan ang masarap palengke. Basta lahat ng pangangailangan mo nandyan na. Lahat ng pang kitchen equipments, ganon. Paunahin natin sila. Masaya sila nakikita eh, kompleto eh. Kino-complain ng iba yung upuan daw niya masyadong bulky sa likod. Pero ngayon tinitignan ko siya na rear view. Maganda nga eh. Para siyang sports bike na nakaangat yung puwet, di ba? Okay naman oh. Angas pa ng ilaw, cute lang. Sa side view lang siguro ayaw nila. Kasi yung weird eh. Masanay tayo sa upuan, di ba? Diretso lang. Eh yan, pag ganun pa eh, no? Ayan, dito naman yung mga gas station nila kung saan dito kami nagpo-full tank bago kumanan. You know? Liwanag ng signal light eh, no? Stuck yan. Ang cute lang pero ang liwanag, ano? Tumatagos sa helmet eh. Uy, San Mars. Ay, ano to? Bakit doon San Marcelino? Pagdating dito, San Narciso. No? Yun lang yun. Ayun, pamilyar na sa akin to. Dito kami kumakain pagkatapos namin sa Mapanuepe. Ayan o, naalala ko yan. Pagdating dito sa dulo, kumanan kami. PMMA yung nandun sa kaliwa eh, no? Nagkalimutan sila ng signal light to. Napapatingin sila dun sa tambucho ko, no? Ah, ito yung ilog papunta sa dagat. So dito umagos yung lahar nung pumutok yung Bulkang Pinatubo banda dun. So yan, kaya puti, lahar yan. Hanggang ngayon naman dahil umuulan, umaagos yan hanggang dun sa dagat. So yan yung dagat. Nakikita natin sa Google Map yan. Dito yan. Kaya gumawa sila ng mega dike or dike para mag-guide yung pag-agos ng lahar. Paiwan lang ako sandali, picture lang ako.
Ay, medyo malambot yung buhangin, ah. Huwag lang sanang lulubog, no? Ay, lumulubog yung motor. Doon tayo. Lumulubog yung motor eh. Sa bato kaya? Kaya huwag kang tutumba, ha. Mahirap itayo to. Wait lang, picture lang. Yan. Tapos pagtalikod ko, no, natumba yung motor. Pagkatapos kong magpicture, ayun. Yan, marunong na akong mag 0.5. Dapat pala mataas. Medyo malambot nga to eh, no? Lumulubog yung gulong. Okay, habol ulit. Eto namang kalsada na to, naalala ko. Dito ka dadaan kapag pupunta ka ng Cotto Mines. Hindi ko lang maalala kung saan yung kakanan, papasok na sa kanto, ganun. Ito kasi yung main road. At bago ka pumunta ng Cotto Mines, kasi dadaan ka sa munisipyo para kumuha ng permit. Sabi ni Google, 600 meters, turn left. So, iniintay nila ako ngayon. Kasi maglalap na kasi. Ayun. Thank you mga kasama. Inintay nyo ako. Pero di na ako makakasingit sa likod. Thank you. Ay, yung lalim. Mukhang dito na yung resort namin. Malapit sa dagat. Galing ng pangalan nga eh. Kwentong dagat. Angas ng low RPM oh. No? Tapang eh no? Ay, sa wakas nakadiscover na naman ng bagong lugar. Kung mayroon kayong gustong stayan dito sa Zambales, ayan, tignan natin kung maganda yung kwentong dagat. Malamang sa malamang katabi niya dagat eh. Oh, may gas station pa, wala kayong problema. May basketball court pa doon. Daming puno ng mangga dito. Ito naman oh, ang ganda oh. Mukhang resort yun ah. Galing yung may lupa kang ganyan no. Bili nga ako ng lupa. Tapos bakuran ko, tatanaman ko lang no. Yun ang tahimik na buhay talaga, literal. Pero wag naman masyadong malayo sa main house ninyo. 'Di ba? Kasi hassle yung pagpunta eh. Ganda yung dondon lang around Pampanga ganun. Tapos may bakod. Yung pwedeng iwanan, hindi yung pag iniwanan mo, pagbalik mo nanakahon ka na. Worse, nasusunog pa eh, no? So dito, maraming resort oh. Straw Huts, Wavefront Chill by Paradise, ano yun? Bali, ano ba yun? Ano pa to? Fulgueras Beach Resort. Malalim yung tubig na yun ah. Mukhang napapasubok kami sa tubigan ah. Namamatay kasi yung T-Max eh. Uy, nataw niya oh. Okay. Ang dami nga oh. Kusot, pagkain, Silipine Villas. At dahil alam mong puro resort lang to, hindi ka kinakabahan kahit na liblib na siya, no? Unlike yung wala kang ka-idea first time mong pupuntahan. Nakakatakot yun. Oh, may car wash pa. Grabe, ang dami nga. Ito, Bali, Liwa. Tama ba? Meron pa dun, oh. Yun, medyo delikado dun. Ito yung kalsada lang. Oh, meron pang ongoing construction. Oh, marami pang mga bakanting lote, oh. Diba? Eh, meron ng may-ari niyan. May bakod, eh. Siguro, yung mga may-ari niya nasa main town. Baka na talaga ngayon ha? Hindi nyo alam, nagpapaiwan ako, no? Hindi. Nag-aalala na ako kanina, ba't nawala sila? Siya nga laging nawala. Kasi yun, Sige. ako kasi kiles yung motor ko. Ay, yabang! Ano yan? Kiles pa na. Gas stove. Microwave. Ay, microwave. Maganda sa kanya, convenient. Yun nga lang, pag nasira, electronic. Pero matagal pa yun. Pero okay pa. Lahat naman nasisira. Hindi mo kailangan tanggalin yung susi. Talaga? Paano i-open? Basta malapit yung key. Ah, ang galing. Pero pag linayo, Ang galing mo, ang ganda. Sige, bili ako. sige. Ay, sige naman kagad eh. Porket siya yung magtitinda eh. Yan mo. Yan mo lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo na. Oh, ganda oh. Diba? Nice. Pang montage. Yun ang magandang view oh. Pag wala yung mga sasakyan, siyempre modern siyang tingnan yan eh. Pag dito lang, ayan. Ayan, di kita. Ayan, di ba? Malapitan natin. Tapos dito parang nasa tabing dagat na talaga tayo eh, no? Ganyan na yung buhangin eh, no? Okay, eto, di ba? Ang ganda oh. Yung mga, kwarto oh. May aircon pa oh. Ayun yung aircon oh. Ano kaya yung bubong nito? Talagang ganyan eh, no? Angas. Wow! Yan, talagang pag yung ganito yung vibe, makaluma din talaga dapat yung pintuan. Mala Boracay yung style, no? Ayan, oh. Diba?
Mukhang may aso dito, umiyak siya. Umiyak yung mga puwan, oh. Ang layo, hanggang doon pa pala, oh. Yeah, balik muna ako sa mga kasama ko. Liwanag, oh. Sa akin. Walang kwenta yung orange, eh. Yung sa kanya, parang araw, ah. Buti pala, hindi tayo nagtanggal ng kapote. Oo. Ang lakas ng ulan, eh. Nandito na si Foreman, tsaka si Labor. Sampol, pala. Lakas ng ulan, oh. Pero ang ganda, oh. Para tayong nasa Boracay. Ingay pa ng mga kuliglig, eh, no? Oo. Ay, oo nga, no? Mexico. Dalawang good point po, no? Yes po, magkatabi po. Sige. Sa atin yan. Ito yung isang good Okay. for. Good for 4. Ah, eto. Okay, thank you. Okay, check natin yung kwarto. Okay, oh, linis, ah. May aircon. Nice naman. Ito good for 2. Ayan, oh. Queen size bed. May free alcohol, tissue, and ano to? Diary? Ah, mga detalye. Ito yung aircon. Yun, may ilaw pala. CR nila. Wow, aesthetic din yung CR nila, ah. Pang tropical, ah. Yun lang, open siya dito, eh, no? Galing, oh. May mga shelves, salamin, oh. Okay naman. Maluwang. Okay. Pintuan, yun. Gusto ko dito, eh, no? Oh, may maliit na upuan, oh. Nice, ganda. Pareho lang tayo ng room, di ba? Aesthetic sila, no? Meron pang ganito, eh, oh. Design. Ayun na sila. Doon! Saan kami? Doon! Ganda. Ang sarap sa tenga, oh. Ito, pang yugyug ng palay. Hindi, panghalo ng semento, press! Panghiwalay ng graba. Ano kaya meron doon, eh, no? So, mamaya nga pala, 7:30 p.m. Kakain kami doon sa sister company nila. Dito kasi sarado na, eh. May time, ano lang. May oras yung dinner nila. So, kaya doon na lang kami sa kabila kakain. Okay, pupunta na kami sa kabilang tindahan para mag-dinner. Hindi ko nadala yung hoodie ng kapote ko, kaya supot na lang yung ginamit ko para di mabasa yung ulo ko. Eto, dito kami kakain sa Liwa Beach Resort. Okay? Oh, lupa din dito. Nice na, halos pare-pareho yung mga itsura nila, ano, mga bamboo, yung bubong, makahoy, ganun. Ito sementado yung mga kwarto nila. Ayos, so may cashier pa dito, oh. Ito, naghahanap kami ng ibang mga kainan. Ito naman yung Camp Rofelio. Bukas pa. Sana pwede pang magpaluto. Kahit noodles lang, tsaka tuyo. Parang pare-pare lang sila ng lapad ng lupain. ATV sila dito. ATV? So, paparenta yun. Ah, okay. Malawak siya kung ganun. Pork sisig to, press. Pork sisig, dinakdakan. Pork dinakdakan naman. Good morning. Ming Ming! Ming Ming! Ming Ming! Morning! Morning! Buntis yung pusa. Pag ito ang itsura, kapag umaga, merong free breakfast dito. Tingnan natin kung ano yung mga putahe nila. Press, kumain ka na? Tara. Hindi ba? Lock ko lang ko itong pinto. Ayos dito, tambayan. Ito maganda. Wow, ganda. To the beach. Angas din eh, ang ganda. KD House. Dito tayo nakakonect ng wifi, KD main. Ah, KD, kwentong dagat. Kala ko Kevin Durant. Haba pa. Ay no, dagat. May room number ba tayo? Ay, ito ang susi. So, anong kakainin natin? Kape lugaw. Kape lugaw. Ah, okay. Ito yung lugaw. Ah, okay. Ano daw dito? Plant-based. Oh, may tinapay po. Oh, yun oh. Peanut butter. Coco jam. Pandesal. At saka, Kendall. Okay din. Dapat pala, hindi na ako kumuha ng lugaw. Pwede palang umorder ng meal dito. Umorder kami ng ano. Appetizer lang pala to. Main course na tong ginawa ko eh. Ano to, ma'am? Scrambled tofu. Tofu? Ah, okay. Galing. Thank you, ma'am. Buti nagtanong. Sabi mo, itlog. Boss, hinahanap mo ba yung sarili mo, boss? Baka nandito. Halina. Ay, makakain. Marami dito. Ito naman yung sa bungad ng dagat. May mga cottage dito. Maganda yung design ha. Talikuran ha. Para kung di magkakakilala, at least di sila nagkakatapatan, di ba? Meron pang bonfire dito, oh. Tapos may upuan pa, oh, di ba?
Ayos. Then ito naman yung pintuan nila. Yung bakod nila, mga sanga lang ng puno. And then minintain pa rin nila yung pintong ganito eh, no? At ito yung harapan. Yan, may mga tables. Oh, may mga maliliit na kwarto. Yun ang maganda, di ba? Ala, ang lakas ng alon. Grabe yung tunog ng tubig, oh. Sir, pasampol! Sabol! Wait! Oh, wait lang, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Wow! Galing! Ayos, salamat! Galing, galing! Ayos yan, no? Nakakaabot dito yung tubig. Ang ganda pala ng dagat dito. Natsyempo kami sa weather na malakas yung alon. Angas! Buti na lang yung short ko pang dagat. Madaling matuyo. Tapos, eto, suot ko yung Kai t-shirt ng Guanson. Madali ring matuyo. Woo! Wow! Ang lakas ng alon! Wow! Grabe! Parang may bagyo. Angas! Lakas! Ito pa! Oh! Tagal nun ah. Sige po. Yay! Nice one! Long ride! Dapat pala dito nakatapak eh. Hindi pala dapat. O kaya nga. Grabe, ganda. Sulit dito. Try nyo guys. Maganda. Pati yung mga rooms nila okay naman. Nababad yung aking motor sa ulan eh. Buti hindi na tumba. Kasi malambot yung lupa eh, di ba? Ito ang super cold start. Subok lang. Naka first gear. Sige nga. Dinala ko na yung tsinelas namin. Sayang eh. Tibay talaga ng bag na to. 5 years na. Gearmax. Parang gusto ko puntahan yung tindahan ng Gearmax sa Olongapo eh. Bili ako ng shoulder bag panglagay ng cellphone. Kasi matibay yung material. Tsaka yung zipper is YKK. Makapal yung zipper. Taras natin. Para mga pwesto na. Lamok ba yun yung kumagat? Halang. Thank you. Sir, thank you. Yung isa. Lagay natin dito. Para always prepared. Pa-side na lang yan. Yan. Parang ang bilis ng oras. Umaga na nga. Parang hindi namin nasulit yung pag-stay namin dito. Pero at least, ngayong umaga, nakita ko naman ng buo yung buong resort. Sobrang gloomy lang ng panahon. Kaya parang nakakalungkot umalis, ganun. Right? Balik na naman sa dating mga bikes. Gamit ko ang XSR 900 ng Yamaha. Si Press Tristan para sa MT-09 SP. Ayun ang ating mga kaibigan from Yamaha Motors PH. XSR 700. Tracer 9 GT. Yes. T-Max. And yung Tenere 1200. Ngayon kami ay babalik na sa aming pinanggalingan, pero lahat kami ay dadaan ng San Fernando, Pampanga. At dito maganda pala yung view pagka pabalik eh. Nung kita yung bundok kasi. Overall experience super good naman basta nakakapote ka dahil maulan eh. Bad trip lang kasi yung pamamasyal kapag nababasa ka na, di ba? So kumukulubot na yung mga daliri natin. Nababawasan yung enjoyment kasi kapag mayroon ka nang nararamdaman sa katawan mong nginig, ganun eh. Sa venue maganda, nakita nyo naman. So may sasuggest ko siya. At meron pa rin mas maganda doon. So pwede kayo mag-explore dun sa kanto na yon. Parang sa Tanay Rizal din yun eh. Pagpasok mo ng ganun sa may bandang Marilaki, ang daming makikitang campsites. Kaya marami kayong madidiscover na bagong resort doon. Uy, Kiles, Tutsal, yung sa akin nandun. Siyempre, nandito lang tayo eh. So nag-lunch muna kami dito sa Chowking. At para sa last part ng ating video, ang ito-drive ko naman is itong MT-09 SP. At sa Shell and Lex kami maghihiwa-hiwalay.
para magpagas doon. Then ako lalabas ako ng Mexico toll gate. Si Pres Tristan naman ay mag-u-turn sa Mexico. Yung lapad pala ng upuan nito eh. Same sila ng side stand. Tapos ito, pipindutin on. Okay, ang ganda ng TFT display ah. Yun oh. Grabe oh, Olins oh. Yung harap, KYB. Mukha siyang Olins dahil gold din. Ang ganda ng kulay, no? Sakyan natin. Up! Payat ng upuan, no? Pareho lang sila ng seat height. Hindi naman ako tiptoe. So, ang galing yung fuel tank cover is hindi siya disusi, no? Basta nakalapit ka, dala mo yung key fob. Mag-on to. Ito parang speaker, ewan ko para saan to, yun. Responsive, oh. 2,000 pa lang yung Odo. Ang decente ng design ng mga Yamaha no? Ma-design talaga no? Gusto ko siya. Ang cute ng side mirror angas galing minimalist. Ang ganda ng suspension. Hindi siya matagtag. Yung, ewan ko hindi ko ma-explain. Ang tuwid ng kalsada parang gumagan-ganon lang siya lakas ng brake. Ano ba yung brake nito? Naka-Brembo pala to grabe, sulit. Ang ganda. Parang naririnig ko dito yung wong ano. Siyempre maingay yung akin. Yung sa akin di naka-Brembo. Yung buttons niya ang ganda ng design. Hindi siya yung nakasanayan natin, no? So yung signal light niya is hindi na ginaganon. Pinipindot na lang yung magle-left ka. Will left siya, di ba? Pagka-cancel mo, pindutin mo ulit. Pag right naman, ito. Pagka-cancel mo, pindutin mo ulit. So, pag ganyan yung shape niya, mas friendly sa thumb, di ba? Meron siyang selector dito. Ito yung cruise control niya. Ito naman yung mabuti naman. Nilagay ng Yamaha dito yung passing light, Kasi dun sa akin mode siya. Dito hindi na. So, yung mode niya is ito. Ayan galing may team pa siya. Ang galing parang 60 frames per second siya or 30. Basta smooth lang yung paggalaw niya Gusto mo yung air, coolant, engine temperature tayo yan. Ito pala yung mode Ayun, sports mode, custom, rain, street, sport. Doon tayo sa street lang yan. Pagka sport, mas aggressive yung throttle. Pag rain may delay parang ZH2 ko may delay. Yung street, tama lang. Galing madali siyang palitan. Then wala nang ibang buttons dito kundi yung start, kill switch and mode lang. Dito ang dami. Pero madali lang intindihin, Ito yung hazard niya. Button lang Ano siya yung button nila hindi siya yung pag pinindot mo nakalubog. Pag pinindot mo ulit aangat. Ito hindi, button talaga. Ang dali niyang pindutin. Ito yung back. Ito yung nagustuhan ko pag high, taas mo ganon. Pag ibabalik mo, ganun. Button lang din hindi katulad nung ibang big bike na pag ginanon mo, nakaangat siya. Hanggat hindi mo ibabalik ng ganun, hindi bababa. Ito, button lang talaga siya So, nakikita mo dito yung indicator niya. Yung TFT display niya is ito lang. Then meron siyang mga konting detalye dito. So, yung halos buong space ng frame niya walang hindi nagagamit ganun. So, ito yung pinaka gusto ko Ang dali niyang halimbawa hindi ka nakatingin mag-signal light nga dali niyang pindutin tapos ito mukhang gas stove pero at least diba madali siyang gamitin. Tapos yung sa gasolina naman ayun ang dali niyang buksan parang electronic siya. Yun yung mechanism niya diba ang dali Yan. Pwede bang hindi na pindutin? Kahit pala hindi ko pindutin, ikot ko lang ganyan. Dali Medyo nakakalito lang yung signal light niya Hindi mo alam kung naka-cancel na ba o kasi kailangan mo tignan yung blinking lights niya. Tignan ko kung matatanggal ng pusa. Hindi kailangan pindutin ulit So sa suspension yun ang una mong mapapansin sa kanya. Ang ganda. Walang pitik. Malambot. Yun talaga ang kinagandahan pag orange Kaya pala nagustuhan ni Pres Tristan ito. Mas pinapino, mas pinaelegante ang paggamit sa kanya. Quality talaga. Tsaka buti na try ko to. Nagbago tuloy yung gusto ko dati Z900 SE Ngayon ginagamit ko to. Aba,
premium quality. Sa power, same lang with the XSR. Yung pagliko, ang dali, ang gaan. Tsaka ang pino ng andar niya. Ang premium sa pakiramdam, premium niya sang nakikita. Kahit di mo siya nakikita, pakiramdaman mo lang, alam mo quality yung pagkakagawa, oh. Super refined kung tawagin, no. Yung pagliko niya, oh, walang kahirap-hirap, oh. Tsaka sa suspension, grabe, gusto ko na siya. Ito, first time ko pa lang siyang gamitin, pero super happy ako. Yung shifting niya, same lang sa aking XSR, responsive yung pagkalabit. Medyo matigas lang siyang sinisikwat, ah. Pero yung pag downshift, ay magaan lang. Sa body position, mas mataas yung pakiramdam ko dito sa manibela niya, mas malapit sa dibdib ko. Ang lapad na nakikita, yung tangke at brusko. Pagka tinitignan mo ng ganyan, di ba? Ang macho. Tsaka bote, na-edit na nila yung headlight, kaya okay naman para sa akin, maganda, parang Iron Man. Sa hangin lang talaga, sobrang bangga ng aking dibdib, sapong-sapo yung hangin, pero fresh ko naman since hindi naman advisable na sobrang tulin mo magpatakbo, no. So yung cruising speed lang na ganyan, okay naman. Wow. Suspension, no. Nakagamit naman ako ng Ducati Street Fighter, Ducati Panigale V4S na naka all-ins din yon. Electronic suspension pa yun, ah. Pero dahil magaan yun, no, mas may pitik ng konti. Yung pagbalik mo mabilis, parang maliksi ba. Parang ang gaan ng motor kasi dito, parang ang bigat ng motor sa suspension, ha. Pero sa feeling kasi ang gaan lang, eh. Ayos, ang ganda, super ganda, super impressed ako. Dahil na-try ko na yung tatlong magandang bikes ng Yamaha, gusto ko tuloy magkaroon ng Tracer pang long ride, MT-09 pang street, at XSR pang BGC ko. Kala mo araw-araw sa BGC, no? Hindi, yung pang tambike lang, ganon. Yung pang kape-kape, ganon. Tsaka ito, sportier look siya, kaya goods, pang aggressive rider, pang stunt rider, ganon. Ang lakas ng torque niya sa first gear. Sa second gear malakas din kahit na nasa street mode tayo, no. Tapos ang daling ihanap ng neutral to. Pag naka first gear and then yung second gear natin, tapos hanapan natin ng neutral. Yun, no. Ang dali, no. Wag lang sosobra, kaya pitik lang ng konti. Naglalak naman siya, eh. Tsaka yun, sa init ng makina hindi ko pa naman nararamdaman. Tapos yun, walang vibration. Ang taba ng tunog, oh. Grabe, angas. Alright, first gear, second gear. Parang ayaw niya ng malumanay na pagpapatakbo, ah. Fourth gear. Fourth gear lang, satisfied ka na, eh. Yung fifth gear pa, pagka si next gear mo to, obligadong 120. Kaya fifth gear lang kung ayaw mo lumalagpas ng 100, ano. Tumabi muna ako, kailangan ko nang isuot yung kapote. Nararamdaman ko pumapatak na yung ulan, eh. Ito lang disadvantage sa kapoteng nabili ko, makapal. Okay, bitin man, pero at least nakapag-try na tayo ng MT-09. Nakita ko yung kagandahan niya. Nice one. Malayo pa lang, dinig na, eh. Ano sila, hindi na sila exhaust ng kapote. Dito magpapagas, isang kargahan na lang. Sagot ng Yamaha yung gasolina, eh. Diba, angas. Pero ang galing nila magpahiram kasi merong ORCR, may plate number kagad, nakarehistro, no. Kape muna at nakakaantok, eh. Hindi naman mawawala yan. Di mo alam kung uulan o ano, eh. Anong kape mo? Kahit ano. Yung ano, salted caramel. Yan, sarap yun. 20. Pinakamalaki o Pinakamaliit.
Oo. Na lang. Ha? Gitna. O sige. Para hiker tayo lahat. Tara. Hyper no. Ayan, papasok na ako dito sa Mexico toll gate. Papasok rin si Pres Tristan dito para dito na rin siya mag U-turn. Tapos sagot din nila kasi yung toll fee. Kaya kailangan ng resibo, so kailangan niya sumama sa toll gate. O yun, sa wakas. Pa-exact amount daw kasi di ko alam kung magkano eh. Tipo yata yung single. Yun, tipo nga. Dito rin ang pauwi. Oh, U-turn ka lang dyan. Ito. Oh, Okay. tapos pa-tarlac ka na lang nun. Basta bababa na ako dyan. May signage naman dun eh. Ito rin ha. Oh, ito rin. Maghahati kasi yan eh. Alright, maraming salamat sa inyo at wow, open na yung Jollibee dito. Grabe naman. See you next vlog guys. Read for speed. Yun. Ayun oh. May accessories na siya na sir. Ito, hindi ito yung stock, di ba sir? Oh, ang taba ng tunog. Ikaw yung first owner sir? First owner ka? First owner ako. Ah, okay. Ay, sa wakas, nakauwi din.